God is worthy of our highest praise, and God is worthy of truthful worship. Kailangan ng pagsamba sa Panginoon ay nakaayon sa kung sino talaga siya at sa kanyang kalooban. Maraming sagabal sa katotohanan at tamang pagsamba. Isa dito ay idolatry. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin idolatry and the Bible. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at ano ba ang katuruan ng Biblia tungkol dito. Salamat Panginoon dahil ang katotohanan niyo ay nagpapalaya. Linisin niyo po kami at ngayon ay pagkalooban ng kakayahang maunawa ang iyong salita. Magkaroon kami ng pusong malambot upang tumanggap sa pagtatanim ng iyong katotohanan at ang mga tanim na ito ng katotohanan magbunga ng mabubuti at mga tamang gawa. Kayo po ang mangusap, kayo po ang maging tunay na tagapangaral, tinig niyo lang ang aming marinig, gamitin niyo lang ng inyong lingkod na kasangkapan. Lead your people, teach your people, bless your people. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Ano ba ang mga sinasabi ng Biblia tungkol sa mga Diyos-Diyosan, sa mga nililok, idinrawing, ipininta na mga sinasabi nila ay representation of the divine? What does the Bible say about idolatry? Truth sets free, and the Word of God enlightens. Idols are man-made. Ang mga Diyos-Diyosan, poon-poonan ay gawa lang ng tao. Isaiah 44:14-15, either cedar, cypress, oak, or any tree from the forest may be chosen, or even a pine tree planted by the woodcarver and watered by the rain. Some of the wood is used to make a fire for heating or for cooking. One piece is made into an idol. Then the woodcarver bows down and worships it. Isa daw na maaaring mga talagang pagkuhanan ng ginagawang mga Diyos-Diyosan ay mga punong kahoy na tumubo ng kusa sa mga kagubatan o kaya itinanim ng tao at dinilig naman ng kalikasan. In other words, ito ay isa lang na nilikhang bagay, kahoy. At sa isang pirasong kahoy daw, sa isang nag-iisang puno na pagmumula ng kahoy, ay may mga pirasong magiging panggatong, susunugin, magiging apoy sa pagluluto, o kaya ay sa pagpapainit ng katawan kung taglamig. At sa the same piece of wood na ito, ay meron naman pirasong gagawing poon-poonan, gagawing Diyos-Diyosan, at ito naman ay yuyukuan at sasambahin. Ipinakikita ng Isaiah na wala naman pinagkaiba yung kahoy na ginawang panggatong, kahoy na ginawang silya, kahoy na ginawang kama, at kahoy na ginawang poon-poonan. And then people bow down to the work of a man's hands. Bakit niyuyukuan? Bakit binibigyan ng ganong pansin? Pinaglilingkuran at hanggang to the extent na sinasamba ang ganitong mga uri ng gawa ng tao lamang. Isaiah 44:12-13, a metal worker shapes an idol by using a hammer and heat from the fire. Some woodcarver measures a piece of wood and draws an outline. The idol is carefully carved with each detail exact. At last, it looks like a person and is placed in a temple. Ang tinutukoy naman dito ay mga puon-puon na hindi kahoy, kundi mga metal. Sabi ito daw ay hinahampas, minamartilyo, sineshape, iniinitan, tinutunaw, nililikhaan ng mga anyo. At sa wakas ay ipapasok sa loob ng mga dambana ng mga templo at paglilingkuran doon. A man-made object becomes an object of worship and veneration. The same block of wood ends up as firewood and an idol. And Isaiah is showing us the vanity, the lack of wisdom in such a practice. Now, if human hands make idols, human minds, theologies can also make idols. Nakalilikha ng imahe ng Diyos ang kamay ng tao at nakalilikha din ang kanyang guni-guni o ang kanyang isip.
Sa mga katuroan na relihiyoso, theologizing God could also be an idol-making process. Hands give shape and form and function to idols. Theologizing and philosophizing could also give man-made shape and form to God. Theology can also give a human personality to God. Kaya iba-ibang theologies, iba-ibang poon, iba-ibang Diyos, at iba't ibang Diyos-Diyosan. Dahil sa iba't ibang mga theologies, iba't ibang mga religions, iba't ibang religious practices, iba't ibang anyo ng sinasabi ng mga nagtuturo ay anyo ng Diyos. Iba-ibang mukha, iba-iba ang ugali tuloy ng Diyos dahil iba-iba ang theology na nililikha ng utak ng tao. Craftsmen and theologians could be the same. They both make idols. So examine theologies if they reflect God and not just the thinking of religious leaders. It is easy for religious leaders to make an image of God that conforms to their own standards. Kaya kadalasan kung napaka-conservative ng theologian, conservative ang mukha ng Diyos na inihaharap niya sa tao. Kung ang theologian ay lagi na lang mukhang pera, mukha ding pera ang Diyos na ipinapakilala niya sa mga tao. Kung ang theologian ay malupit, nagiging malupit din ang Diyos na ipinapakilala niya dahil napakadali sa tao na sa halip na tao ang likhain sa imahe ng Diyos, ay Diyos ang likhain sa imahe ng tao. Kaya nag-aaway-away ang mga relihiyon, nagyagyera-gyera, palibasa iba-ibang mag-isip ang mga theologians nila about God who is supposed to be one. And the Bible is emphatic, there's only one God. Bakit ang dami-daming relihiyon, ang dami-daming representations? Dahil ang dami-daming idol makers at ang dami-daming theologians, kaya nagkakaiba-iba tuloy ang Diyos sa tingin ng maraming tao, to the point na nagyagyera-gyera, nagpapatayan sila para ibigiit ang kanilang limitadong pananaw sa imahen ng Diyos. The Bible also tells us that idols can't do anything. Walang nagagawa ang mga Diyos-Diyosan. Psalm 135:15-18. The idols of the nations are silver and gold, made by human hands. They have mouths, but cannot speak. Eyes, but cannot see. They have ears, but cannot hear. Nor is there breath in their mouths. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them. Ang mga puon-puonan daw ng mga bansa-bansa, bayan-bayan, ay gawa sa mga ginto, gawa sa pilak. May kamay, pero wala namang nagagawa ang mga kamay na yon. At gawa lang sila ng kamay ng tao. May mga bibig daw sila, pero hindi nakapangungusap. Pero hindi nakakakita. May tenga, pero hindi nakakarinig. At wala namang hininga na lumalabas o pumapasok sa kanilang mga bibig. Ang mga gumagawa daw at naniniwala sa mga ganito ay matutulad sa mga ganito ring imahen. Bingi, bulag, sometimes even cruel. Idols can do no spiritual good nor harm. May mga natatakot sa mga imahen, baka daw magalit sa kanila, baka bigyan sila ng sakit, baka bigyan sila ng mga sumpa, pag hindi nila pinaglingkuran, pag hindi nila binihisan, pag hindi nila sinindihan at inalaya ng mga kandila at insenso at bulaklak. Pero malinaw ang Biblia, walang nagagawa ang mga imahen dahil wala silang buhay. Idolaters, like their idols, can't do anything, and they will helpless. Isaiah 44:9-10, the Lord said, those people who make idols are nothing themselves, and the idols they treasure are just worthless. Worshippers of idols are blind, stupid, and foolish. Why make an idol or an image that can't do a thing? Ang Panginoon na mismo ang nangungusap, quoted by the prophet, wala daw saysay, walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan, at ang mga sumasamba dito daw ay mga hangal, mga bulag.
sapagkat sumasamba sila sa mga bagay na wala namang kayang gawin. Therefore, idolaters are foolish. And it is not us who say that, the Bible itself. It is very clear that we should not venerate or serve an idol that can't do a thing, that cannot even help itself. Bakit dadasalan? Bakit sasambahin? Ang isang imahe na kailangan mong buhatin. Pag natumba, hindi nakakatayo. Kung babasagin na babasag, nasusunog, nananakawan ng mga alahas at mga damit, dinadamitan, nililinis, at pag ipinaparada at umuulan ay pinapayungan, ano ang maitutulong sa iyo ng ganito mga imahen na hindi matulungan ang sarili. Kaya pinapakita ng Biblia na napakalaking kawalan ng katalinuhan na umasa sa mga bagay na ikaw lang ang nag-aalaga at hindi kayang alagaan ang sarili. Do not venerate or serve an idol that can't help its devotees if it cannot help itself. Ang tanong ng iba, paano mo naman masasabing hindi nakakatulong? Nagdasal nga ako doon. Imahe, natulungan ako, nagdasal nga ako. Courtesy, na ibigay mo yung credit sa iba, samantalang Diyos ang nagbibigay. Sasabihin mo, pero dito ako nagdasal. Oo nga, pero natinig ka ba? Wala nga, may tinga nga yan, hindi nakakarinig. Nakita ka ba? May nagawa ba? Bakit po ako natanggap sa trabaho nung nagdasal ako doon? Diyos din ang nagbigay sa iyo noon. Walang ibang pwedeng panggalingan ng pagpapala kundi Diyos. Tapos kung kani-kanino mo ibinibigay ang pasalamat, hindi sa Diyos. Bakit po doon ako nagdasal? Sinagot ako, hindi ka sinagot doon, hindi nga yung nakakasagot. Kahit ka pa nga ganyan, sinagot ka pa rin ng Diyos. Kaya dapat sa Diyos ka magpasalamat. Hindi doon. Dapat linawin na hindi dapat inaagaw sa Diyos ang kaluwalhatian, ang pasalamat, dahil siya lang ang nagbibigay ng mabubuting bagay. Baka po pagka hindi ko nilinis, baka pag hindi ko binihisan, hindi ko inalayan ng bulaklak, magalit, maparalitika ako. Tulad nung kilala ko, naparalitika dahil pinabayaan niya. Wala kang nagagawa yun baka talaga lang nakaschedule ng maparalitika yung kumari mo. Pero walang kinalaman yung hindi niya inalagaan yung mga puon-puonan. Do not fear an idol that can do it forever. Sabi, tao nga, hindi nabubuhay yung magpahabang panahon. Yung pang-imahe na kamukha ng tao, hindi one less degree pa yon. Fools also give credit that belong only to God, and they give the credit to God. That's why it becomes very idolatrous. Idols don't belong in the temple of God. Hindi karapat-dapat ang mga Diyos-Diyosan na mapasok sa mga templo ng tunay na Diyos. Kaya sa templo sa Israel, walang mga Diyos-Diyosan. At kung sinusubok man ng mga Roman government people na lagyan nyo ng mga Diyos-Diyosan sa loob, talaga nagkakagulo, naghahalo. Ang balat sa tinalupan, hindi papayag ang mga Israelites. 2 Corinthians 6:16, tulad ng building sa templo sa Israel noong unang panahon, ang templo ay inilipat ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus sa fellowship. When 2 or 3 are gathered in the Lord's name, there is God's temple. And so the temple is portable, like the tabernacle of the Old Testament. Umuurong, lumalakad, at pupunta kung saan-saan, kung nasaan ang ng Diyos. At ngayon, ang temples of God. Because God hates the idols. The fellowship of believers is better than idols because God lives
In them, God lives in the fellowship. His words, do not harden your heart as in the rebellion. Kailangan kung anong ating nadidinig, tanggapin. Lalo't galing sa salita ng Diyos. God forbids the making of idols for worship and veneration. God forbids bowing to and worship of idols. At yan ay pangalawang utos sa Ten Commandments. Ang unang utos, wala kang ibang Diyos na sasambahin. At ang pangalawa, Exodus 20:4-5, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your... nasa ilalim ng lupa. Huwag daw iyang yuyukuan. Huwag paglilingkuran. Sapagkat mapanibuguin ng Diyos at hindi niya ibibigay ang luwalhati niya sa bato o sa kahoy o sa tsak o sa papel o anumang bagay na nilikha lang niya. Sabi niya, at pinarurusahan hanggang kaapu-apuhan ng mga mahilig sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit, minamahal at nililingap hanggang libong saling lahi yung mga sumusunod sa kanyang utos. Do not make idols and bow to and worship them, because punishment awaits idolaters up to the third and fourth generations. Matindi ang kasalanan na ito. Ito lang ang kasalanan na inilista sa Ten Commandments na may kakambal na sumpa. Samantalang isa lang ang utos. Na may kakambal na pangako, yung maging magalangin at maibigin sa mga magulang. May kasama naman yun na blessing. Pero itong idolat, Isaiah 44:11, everyone who makes idols and all who worship them are mere humans who will end up sadly disappointed. Let them face me in court and be terrified. Haharap daw sa hukuman ng sino mang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at dapat silang matakot sa aabutin nilang parusa. Idolatry anthropomorphizes and humanizes God. God is not a human being. Kaya napaka-importante na malinaw sa atin yon. Kaya pati yung Diyos, God. Kaya walang representation, mas walang mistake. Without divine guidance, without divine wisdom, sabi nila, the best theology is silence. Dahil hindi mo naman talaga alam. Like the best image of God is nothing. Dahil hindi mo naman talaga alam ang itsura ng Diyos. Kahit si Jesus, pagamat nagkatawang tao, ay hindi tao lamang. Colossians 2:9, for in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. Kay Kristo ang kabuuan, kabanalan, kapangyarihan ng Diyos ay nabuhay na nagsakatawang tao. Kaya sa isang kabanata sa Biblia, Jesus transfigured. Idolatry particularizes the universal God. Oras na gumawa ka na ng imahe ng Diyos, bibigyan mo na siya ng identity na very limiting. For instance, idolatry gives and limits God with gender and sexuality. Siyempre, pag idinrawing mo ang God the Father na tao, magiging lalaki siya. Kaya ngayon, naging image yon
to oppress women kasi men ang kamukha ng Diyos. God the Father is not just male nor female. God's image or essence includes and is the source of all maleness and femaleness dahil lahat ng tao ay nilikha kawangis ng Diyos. That's why Genesis 1:27 is clear. So God created mankind, meaning tao, sangkatauhan, not man or male. Kasi kumisan, pag in-English mo yung mankind, God created man. In the Bible, it says God created mankind. Sa Tagalog, sangkatauhan. Tao. Kahit nga ang Tagalog tao, hindi mo alam kung babae o lalaki eh. Tao. Pero pag sinabi mo na ang nilikha niya, kasi yung word na Adam, it means sangkatauhan. It did not refer to maleness and femaleness. And if you are both male and female, you are neither male nor female because God is supra-gender. God is above sexuality. Human beings, animals have gender, but God doesn't have gender. Kaya lang pag ginagawan mo siyempre ng sentence, he, alangan namang it. Eh sa Bible kasi, because it was written in the Jewish context, makalalaki yung kultura na yan, kaya he, ang Diyos. But do you think God is really male? E di kulang siya kasi ang male, ilang chromosomes lang yan. Kailangan mo ng X and Y chromosomes para lumikha ka ng isang buong nilalang. God is above gender. Pero the moment gumawa ka ng imahen, syempre obligado ka, lalagyan mo ng look, ng gender, ng buhok, ng damit, nalilimita. At itong ganitong limitasyon ang siyang naging basihan ng pang-aapi sa mga kababaihan habang panahon. But God is above this. God is above sexuality. Because God is not asexual. Dahil sa paggagawa ng mga imahe ng theologians in the mind at ng craftsmen in the physical sense, ang presentation tuloy, ang Diyos ay may nationality. But God is not a Jew. Hindi Hudyo ang Diyos. Even Jesus pre-existed before the Jewish race and nation came about. With God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. The Word became flesh and made His dwelling among us. So the Jewish identity of the Son of God is a temporary arrangement because He needed an identity when He became at ang aking kapatid na babae at lalaki. Walang itinatangi si Jesus na lahi o angkan o race or gender because like God the Father, Jesus is above all this. And this is the crime of idolatry and bad theology. Both humanize God to the point that they are limited. And to the point that some humans that look like them or seem to be associated with them get overprivileged. At naaapi na naman uli ang mga iba na hindi Hudyo o hindi nila kamukha. Maraming Pilipino nakadevelop ng sobrang inferiority complex sa itsura natin kasi daang-daang taon na ang pinuprosesyon mga poon na kamukha ng mga Kastila, hindi natin kamukha. Ginintuan ng mga buhok, kaya hanggang ngayon maraming Pilipinong talagang gustong gintuan ng buhok at marami naman binabagayan, di bali na. Pero kailangan matangos ang ilong. Nakakita na ba kayo ng puon na sarat? Kaya kung bibili ka ng mga original na antique, putol ang mga ilong ng mga puon,
Kasi noong himagsikan natin, pinutol ang mga katipunan ng lahat ng tungkil ng ilong ng mga puon dahil yun ang representation ng cultural oppression by the Spaniards of Filipinos. Nakakita na ba kayo ng mga puong may itim, kundi pa sana sunog, hindi itim, pero mapuputi. At kung may maitim, pandak at kulot, yun yung demonyong tinutungtungan ni San Miguel Arcangel at yun ang kamukha ng marami sa atin. Kaya tayo na inferior, ipinapatuwid ang buhok, pinapaputi ang balat, ipinapatangos ang ilong para magmukhang poon. So, even religious misrepresentation could oppress in many ways. Tandaan ninyo, ang Diyos ay hindi tao, hindi Israelite, hindi Pilipino, hindi Amerikano, hindi Kastila. Ang Diyos ay higit at lampas sa lahat ng ito. Idolatry limits and represents everyone's life and breath and everything else. Hindi daw nananahan ng Diyos na lumikha ng langit at lupa sa mga bahay-bahayan, sa mga templo-templohan, sa mga ima-imahinan na likha lang ng tao. Sapagkat siya ang lumikha sa atin, siya ang nagbibigay ng hininga at buhay sa atin, siya ang naglilingkod sa atin. At hindi siya napaglilingkuran na para bagang siya'y nangangailangan ng paglilingkod. So pag sinasabi natin maglingkod ka sa Diyos, ang ibig natin sabihin, maglingkod ka sa kapatiran, sa iglesia, dahil sa paglilingkod mo, napaglilingkuran ka rin, nakakatulong ka sa kapwa, natutulungan ka rin, doon tayo lahat lalago. Pero hindi na paglilingkuran ng Diyos, hindi kailangan ng Diyos ng paglilingkod. Siya ang pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay. Misguided theology could make a idol of God, ay bago yun. Meron man namang kanta na pagkalikha ay luma na agad. All classical songs were pop when they were introduced. And if they were not given a chance, they would have not become ang classic. Kaya dapat sinusuri. Ano yung pinagsasasabi mo? Ano yung tinuturo mo? Diyos ba talaga may gusto niya? No, ikaw lang. Meron pang, gusto niyo maipagdasal kayo, ilagay niyo ang prayer request sa sobre, samahan niyo ng pera, ipadala sa pastor, ipapanalangin niya. Don't tell me, Diyos ang may gusto nun, kailangan laki pa ng pera ang panalangin. Nagmumukha tuwing yan. O pumatay ka ng kalaban ng relihiyon natin at expressway ka sa langit. Really? Sasabihin nyo ng Diyos? O sinasabi yun ng mga leaders ng mga relihiyon para mauto nila yung mga tao, ipala ang mga sarili nila sa kanyon, pumatay at mamatay para sa promotion ng mga political agenda nila. Ang daming gumagamit sa Diyos. Iba-iba kasing imahen ang iniimbento ng mga tao tungkol sa Diyos. Talaga, gagantimpalaan ka ng Diyos pag marami kang pinatay sa kalaban yung relihiyon? Really? Papaniwalaan mo pa yan hanggang ngayon? It's free. Many preachers create God in their own image. Ayaw ng ibang preacher na ang babae nakapantalon, so ayaw ng Diyos nakapantalon. Really? Ang taas-taas ng langit, ang layo-layo ng langit, ang laki-laki ng kalawakan, ang laki-laki ng sanlilikha, and God is concerned about your fashion statement? Really? Ayaw talaga ng Diyos na maiksi ang buhok mo? Ayaw talaga ng Diyos na maghikaw ka sa tenga? Really? O mga ideya yan ng mga leaders at pinagmumukha nilang ideya ng Diyos, kukuha ng verse, lalos. Kaya lang misrepresented nga ang Diyos eh. May mga bata lang nga pag malikot. Pag nandun ako, sabihin, ayan, magagalit si pastor. Pati ako pinapasama ng mga magulang na hindi makakontrol sa sarili nila mga anak. Ayan na si pastor, ayan na si pastor. Pinagmumukha akong demonyo. Ganon din yung iba, magagalit si God, magagalit si God. Panakot.
ng mga tamad magturo. Ginagawang cartoon ang morality. Huwag kang pumunta dyan sa dilim, may aswang. Kasi natatakot. Ayaw nila mag-explain ng mahabang reason why. Simple na lang, may aswang. Ang dami tuloy tao, 90 years old na, takot pa sa aswang. Sa buong buhay naman nila, hindi pa nakakita ng aswang. Liba nila kung nananalamin. So bakit kailangan maraming fear sa mga tao? Dahil sa wrong religious teaching. Dahil sa idols that we make. Sometimes we make idols of yung tatay. Ang tatay nyo magagalit kasi tinatamad yung nanay mag-discipline. Ang layo ng loob ng mga anak sa tatay, yung nanay ang love na love because of a wrong image. And if it happens on human level, how much more can it happen? Isaiah 62, 1 to 2. This is what the Lord says. Heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house you will build for me? Where will my resting place be? And has not my hand made all these things, and so they came into being, declares the Lord? Sabi, ako lahat ang lumikha ng lahat. Paano nyo ko igagawa ng bahay? At saan naman kayo gagawa ng bahay? Natitirhan ko nga, magkakasya ba ako dyan? Pero alam nyo, katulad ng Israel at Judah, Samaria at Jerusalem, agawan yan kung saan ang tunay na templo ng Diyos. Nag-aagawan yan kung ano ang tunay na bundok ng Diyos, ang Mount Gerizim ba o ang Mount Zion? Alin ba ang temple? Yung temple sa Samaria o yung temple sa Jerusalem? Alam nyo kung bakit? Kasi syempre, kung sino yung temple na magwagi, doon marami magsisimba, doon marami magbibigay ng offering. Kaya ang iba't ibang mga simbahan din, iba't ibang mga places of worship, papaligsahan kung aling lugar ang mas mahimala, aling poon ang mas mahimala. Paano yung hasa? Pagka nagkaroon nyo ng mga pilgrims, mas marami nagsimba doon, may income. Pero ang sabi ng Diyos, ano naman ang pwede niyong gawin bahay na pwede kong tirahan? Bakit may bahay ba ako? Ang tunay na bahay ng Diyos ay ang puso ng mananampalataya. Salamat, ganoon na lang kasi hindi mo na kailangan magkagastos para magka-temple. Pero hindi yun ang tinuturo ng religion. Sige, iluwan nyo lahat ng pera nyo, gagawa tayo ng tahanan ng Diyos. Pang-uto, walang tahanan ng Diyos. Kung sabihin nyo na lang, gagawa tayo ng building para pag nakikita-kita tayo, huwag tayong mabasa ng ulan, huwag tayong mahanginan, kung maginaw, huwag tayong mahirapan. Pero kung sabihin bahay ng Diyos, walang bahay ang Diyos. Dahil hindi pwedeng ilagay ang Diyos sa bahay na gawa lang ng tao. In other words, stop all of this manipulation of the human mind. Sobrang hinihinging mga sakripisyo na akala ng tao ay kinatutuwa ng Diyos. Yung pala, napapagalitan pa siya. Dahil wala sa lugar. How could God have and be limited by an image? So idolatry deceives and offers false hope. Dahil hindi nga nakakarinig. Worse, idolatry angers God. Nagagalit ang Diyos dyan. And worst, idolatry receives curses for the practitioners and their descendants. Merong informal study sa mga pamilya na mahilig sa mga imahen at mga Diyos-Diyosan. Kadalasan, kung hindi man lahat, sari-saring di maipaliwanag na mga sakit ang ikinamatay ng mga miyembro ng pamilyang ito from generation to generation. But be polite and kind in dealing with idolaters. Sa lahat ng bansa, sa lahat ng komunidad, halos, ang daming forms of idolatry, be polite. Speak your truth calmly, lovingly, not judgmentally. And very especially, do not destroy idols in controversial ways, and do not destroy idols that do not belong to you. Yung mga iba naman kasi, nung born again Christian, sa harap ng lahat, minamartilyo nila yung mga imahen. Can you imagine? Anong klaseng feeling ang i-evoke nyo sa mga tao? Matatakot sila, iniisip nila, tinirhan kayo ng mga demonyo. Dahil ginagawa nyo ang ganun bagay, naiintindihan ba nila yung ganun? Kaya dapat loving, patient,
kind, polite. Meron naman nakikialam, naninira ng mga imahen, hindi pala kanila. So, masama rin yun. Kailangan tayo ay may kagandahang asal. There's one distinction of believers, 1 Thessalonians 1:9. They tell you how